Tayo po'y pinalad mga kabalitan, kabalitaktakan. Nasa kabilang linya na po natin, walang dilit iba, ang mismong kalihim ng Department of Health, Secretary Teodoro Dr. Derbosa. Sec. Derbosa, good morning po. Johnny Bañez, Jopel Peleño po. Good morning. At mga Right. Maraming salamat sa pagkakataon na medyo kumustahin lamang po namin kung ano na po ang update sa dengue cases sa bansa, Sected. Ayun, so tumataas talaga ang dengue cases, although our mortality rates ay mababa naman, 0.3% lang. Pero madami talagang bata na nagkakadengue. Kaya kahapon, ang Department of Health nag-launch nationwide. Nationwide kami, no? Pero ako nagpunta ako doon sa Quezon City, sa Batasan Hills. Nagwalis-walis ako doon at tiningnan ko yung mga naiimbak na tubig, yung may mga tubo na may nag-leak. Tapos nagkakaroon sila ng parang pool of water. Tapos yung mga inuman ng tubig na yung malalaking galon. May mga walang takip. So pwedeng pasukin talaga ng lamok. So kasama ko si Mayor Joy Belmonte at siya yung unang nagdeklara sa among mga mayors na merong dengue outbreak at confirmed naman namin yon. So tumutulong kami ngayon sa paglinis ng paglugar. Ang dengue kasi kumakalat sa pagmadami lamok. So yung Aedes aegypti. At yung natin, number 1 campaign para maigting to, pabawasan yung mga lamok, pabawasan yung mga bleeding site, yung mga tubig na nakaimbak, yung takpan, itaob, itaktak, para mawala yung breeding places. Namigay din ako ng OV larva trap dun sa mga bahay-bahay dun. Ito yung develop ng DOST na nasa itim na kakupita, tapos merong chemical sa loob. Pag nag-itlog dun yung lamok, namamatay yung kitikiti. So mababaw. Ted, paki-educate nyo nga kami. Mukhang nag-evolve na kasi ang lamok eh. Saan po ba namamahay at nangingitlog ang mga lamok? Sa malinis o maruming tubig? Dalawang klase yan kasi yung Aedes, ang gusto niya yung malinis na tubig. Yun ang unique. Yung unlike doon sa ibang lamok, yung Culex, gusto niya yung kanal, yung madumi. So may kitikita ka doon sa mga fish pond, sa mga naiimpo na tubig, yung mga alulod sa bubong. Di ba? Yung pag nagbara ng dahon yun, may tubig pa rin yun, doon nangingitlog. So mas gusto noong Aedes aegypti yung malinis na tubig. At nangangagat yan sa umaga at saka sa hapon. Kaya alas 4 kontra mosquito, yun ang aming kampanya. Sa alas 4, maglinis ng paligid ng bawat may bahay para mabawasan yung breeding sites ng mosquito. Yung po bang dengue carrier sa marumi o sa malinis na tubig nga? Sa malinis. Sa malinis. No, sa malinis. Okay. So, maselan pala sila. Sected, Oo. Maselan pala yung lamok na nag-carrier ng dengue. Kailangan sa malinis na tubig sila. Oo. Kaya sa urban setting, karamihan yan sa mga maraming bahay. Kasi ang tubig nanggaling sa ulan or nanggaling doon sa leak. Ang kahapon, nakita namin, yung nasa kontador na tubo, nilagyan ng goma, pero nag-leak pa rin. So may nakaipong parang pool of water doon. So sabi ko doon sa may bahay, ayusin nyo yan. Kasi magkakadengue kayo dyan sa mga anak nyo dyan. Secretary, yes. May binabanggit po kasi si infectious disease expert Dr. Ron Gensolante na highly preventable naman itong disease na itong dengue. Pero bakit ganon? Mataas pa rin yung kaysa fatality rates natin. Mababa ang ating fatality rates. Hindi tayo mataas, no? 0.3%. So 0.3%, ang international average ay nasa 0.4. So below tayo sa international average. So, ano ibig sabihin? Magaling naman yung mga doktor natin na gagamot agad, or meron din tayong mga NS1, yung test kit na malalaman kung dengue. Ngayon, pag pumunta ka ng ospital, hindi yung dati, obserbahan pa ng matagal, di ba? Tapos blood test. Ito, isang blood test, tapos malalaman nila kung dengue o hindi. Determined agad. Determined agad, yes. Wow. Right? Saan galing yung datos ni Dr. Solante?
Hindi ko alam. Kasi ang taga-DOH naman si Dr. Solante. Opo. So alam niya rin yung datos natin na mababa ang mortality rate ng dengue. Pero alam mo, yung mababang mortality rate, pag marami, yan, 11,000 namin na yung numbers namin, more than 11,000 since January. May Opo. 1,000 din kaming recorded. Pero linawin lang. Madami rin yun, di ba? Naintindihan nyo? Po. Mababa yung 0.3. Pag nagka-dengue ka, ang chances mo mamatay, maliit. Pero pag marami ang nagkaka-dengue, marami yung namamatay. Yun yung interpretation siguro, no? Apo. So, hanggang sa mga oras po ba ito, Sected, may tuturing pa rin alarming yung bilang ng mga pagtaas ng kaso ng dengue? Ang maganda dito sa Quezon City, ang sabi natin ni Mayor, medyo humupa na, nag-plateau. Po. So I'm hoping with this campaign, mapababa ko na yung new cases of dengue. Sa tulong yun, naaalam ng ating mga tagapakinig na ganito nga, madaming dengue, mag-iingat sila, mag-long sleeve sila, mag-kulambo, pag matutulog, linisin yung paligid, at kung magkalagnat, magpatingin ka agad. Tik po, or after 2 days pa tuloy-tuloy na lagnat, tsaka lang magpapunta ng doktor? Ako, preferred ko, magpatingin ka agad. Kasi the moment malagnat, meron tayong test kit. Nahingi pa sa akin si Mayor ng additional test kit kasi ubus na yung kanya. Opo. So sabi ko, bigyan natin. Doc, kumusta na yung natin, Doc? Yung pag-aproba sa bagong bakuna natin kontra dengue? May Yun, update po ba tayo nakausap ko dito? nga yung ating Director General ng FDA. Meron pala silang mga hiningan datos sa kumpanya na gumagawa niya. Number 1, yung risk management. Anong mangyayari pag may komplikasyon yung bata sa pagkabakuna? At number 2, yung bakit sila nag-pull out sa US FDA at Singapore FDA. So, kailangan nilang sagutin yon. Pero tingnan naman yung datos, baka naman ma-approve yan. Pero ang gusto ko lang ipaliwanag sa lahat, itong bakuna ng dengue, hindi ito ang ginagamit panlaban sa isang outbreak or pagdami ng kaso. Vector control talaga, yung pagdami pa lamok, babawasan yung lamok. Yung bakuna, ang pinoprotektahan niyan, yung batang nagka-dengue na at ayaw mo magkaroon ng second dengue na mas serious. So ang mangyayari na pag yan na-approve, papagamit natin yan sa ating mga physicians. At bahala sila mag-decide kung yung bata mangangailangan ng bakuna o hindi. So you'll have to consult your own physician. Po. Hindi yan na i-implementa kagaya ng dengue na binigay natin sa lahat ng bata. So it will be specialized based on anong assessment ng physician. Doc, tama po ba na ang mga nagka-dengue na maski anong edad ang mas prone na magkaroon ulit ng dengue na mas fatal? Correct. Yung most serious, so importante doon, meron tayong tinatawag ng antibody-dependent enhancement. Pag ikaw nagkaroon ng unang dengue, may antibody ka na laban sa dengue. 4 na klase yung dengue. Pag yung pangalawang klase ang tumama sa'yo, pwedeng mas overreact yung immune system mo at ito yung nagkakaroon ng capillary leakage or bleeding. So bumababa ang platelet at ito yung nag-serious. Ito yung pwedeng mamatay. So usually the first one is a mild case. The second may be a serious one. Wala pong pinipiling edad, Doc? Kadalasan tayo pag may edad na, malamang nagka-dengue na tayo ng 2 or 3 times. Umabot ka na ng 14, 15 years old. Kasi nga, endemic sa Pilipinas. Ang pinoprotektahan natin yung below 9 years old. Kasi yun yung mga... Sek, paano po, kagaya namin ni Kuyang Jopel, sa edad ko, ako, personal sa edad ko to, ang alam ko hindi pa ako nagkakadengue. Ang alam ko lang, nagkalagnat lang ako. Yun lang ang... Paano po yun? Nung araw, wala pang test ng dengue. Pwede kayong magpa-serologic test ngayon para malaman yung immune status mo. Kung meron ka ng dengue antibodies in your blood. Libre po ba yun? Hindi. May bayad syempre yun. Kasi diagnostic test yun. Okay. Kahit wala kang hindi lagnat. Kailangan kasi most likely ako, ang opinion ko sa inyo,
dahil may edad na kayo, umiikot kayo, media kayo. Ang sakit nyo naman magsalita, Sek. nakakagatin ng lamok kahit pa paano. Sa lahat ng sinabi nyo, dyan po ako nasaktan, Sek. Sa sinabi nyo, may edad na kami. Seriously, ano po ang inyong ikangay paalala sa amin? Go ahead. Well, number one, yun, madaming outbreak ng dengue ngayon sa Region 3, sa NCR at sa Calabarzon. Kaya yung ating mga bata, i-remind natin mag-long sleep sila. Kung makabili kayo ng mosquito repellent, maganda rin yun para pagpasok nila, protected sila. Maglinis tayo ng bahay, alas 4 po, kontra sa mosquito. Linis ng paligid. At kung may nilagnat sa mga anak nyo, pagkonsulta ka agad sa ating mga ospital. 3 years old. Pwede, prone ba yan? pwede magka-dengue, yes. Pwede na rin po? Oo, pwede Wow. na rin. Alright. Ayun. Pero Doc, may ano po ba tayo? May vaccine po ba tayo na kumbaga bata pa lang pwede mo nang maibigay para maprotektahan siya kontra dengue hanggang sa pag- Wala pa. Oo, wala pa. Pati nga itong mga bakuna ng dengue ngayon, pinagdududahan pa yan ng iba. In fact, pati yung pinakabago, sabi nga, yung efficacy, hindi naman siya talaga napaka-effective na 99% pag nabakunahan ka. So, kaya maingat yung ating FDA to get that approved. Nagbalikan ko lang kung halimbawa kami, kahit wala kaming lagnat, pwede kaming pumunta ng ospital para ipatest kung kamusta yung aming dengue something na sinasabi mo? Ay, hindi kayo test yun kasi we don't need a blood test kung ganon. Parang just for information, para malaman, sayang naman yung test. Mahal din yun. Kailangan may natin lagnat yung test kami. Sa nilalagnat. Safe pa tayo, Kuyang. Kasi yung Safe nararamdaman kayo, namin ni safe kayo. Kuyang Jopel, init ng pagmamahal po ito Sek. Kaya ang siguro dyan, at saka Joel, ang masasabi ko, yung mga pawisin, at saka yung mataas yung uric acid, pinipilit kagatin ng lamok yun. Kaya maligo kayo lagi. Kumain ng tama. May ganun pala. choice. Pati blood type, sabi sa akin. May blood type na Okay. mas choice na. Ala ko po kasi kaming mga may royal blood lang ang pinupuntirya ng lamok Baka royal din yung lamok na yun. Yan ang gusto ko sa'yo, Sek Hindi ka nawawala ng sagot Anyway, Sek, para sa kapakanan po ng ating mga kababayan, baka may karagdagan ka pa pong paalala, go ahead po. Yung aking paalala lagi, yung para sa kalusugan natin, tandaan ng TED. Tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina sa katawan. Pag-alak, droga, pag-vape, sigarilyo. Right. Maraming salamat sa pagkakataon, Secretary Ted Herbosa. Ingat po. Good morning. God bless. God bless. Good morning. God bless. Right.